Hello, hello, Aris Collective, Summer and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for April 28 hanggang May 4. O tulad po na nakagawian ha, kunin nyo lang po yung maka-resonate kayo. Tapos yung ibang bagay na parang hindi tugma sa inyo, hayaan nyo na po yun and leave it to rest. Para po sa ibang Aris po yun. Kaya talasan nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages sa para po sa inyo. Bigay ng mismong inyong spirit guide sa ating reading for today. Maraming salamat nga po pala sa mga nagdo-donate, sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness at pagmamahal po sa ating channel. Napakabait niyo po. Thank you po. So, Aries, ano naghihintay sa inyo ngayong April 28 hanggang May 4? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Nine of Swords. In the area of what you want, you have the Queen of Cups. In the area of what you need, you have the King of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Strength card. Beautiful. In the area of your near future, meron kang Four of Swords. Ang ganda. Okay. In the area of your challenge, you have the Star card. In the area of your fortune, you have the Seven of Pentacles. Wow, results are coming, especially in the area of fortune. Congratulations, Aries. In the area of your divine advice, meron kang King of Swords. At ang outcome mo this week, you have wow, 8 of Wands, good news. You're on the right direction. Congratulations. Ang ganda ng fortune outcome sa future mo. Congratulations. At the bottom of your deck, you have the Two of Swords. This time daw, may mga bagay sa buhay mo na parang hirap na hirap ka mag-decide whether doing this or doing that or doing the right thing versus something na talagang komportable ka. Parang you don't want to take a risk because you're afraid of the possible consequences, o kaya ikaw mismo parang ayaw mo umalis sa comfort zone mo, nakayakap ka sa iyong sarili and you don't want to take the plunge. Ayaw mong sumugod, maybe because you're also afraid of change, you're afraid of a growth, ganyan, because sa puso mo naiisip mo na parang I'm okay where I am, kahit na minsan para ang hirap, nag-struggle ka. Ang hirap pangarapin ng mga nasa dako paraon, yung parang mga pagbabago sa buhay natin, because marami dyan ang hindi sure, hindi ba? Marami dyan ang hindi sigurado. So, ang hirap-hirap mag-risk. Pero, I'm hearing sabi ng spirit guides mo, you have to make a decision about something. I don't know why, pwede sa trabaho mo, o sa pangarap mo, o sa mga balak mong gawin. May mga plano ka, pero parang laging nauurong, laging nai-ignore o nauusod, parang hindi mo siya magawa-gawa. Not just because may mga humaharang o may mga additional problems, but because ayaw mo rin talaga. Syempre yung famous na line na kapag may gusto, pag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. So, now is the right time for you to really embody that saying. Kapag gusto mo, kakayanin mo. Kapag ayaw mo, ang dami mong naiisip na excuses. Okay, Aries? Very hard truth yan for others of you. But for some, harapin mo daw yung dapat gawin. You have to choose. You have to really make a bold decision in order for this problem not to go away, in order for you to really go somewhere else na at makapunta ka na sa bagong stage ng life mo, okay? Yan ang lingering energy sa yung background this week, Aries. So, simulan natin ang iyong reading. At the center, you have the Nine of Swords. Ang dami mong problema this time, arami kang mga bagay na parang hindi mo alam kung paano sosolusyonan, whether pera ito, nakikita ko, ang dami mo sigurong utang, o kaya ang daming dapat bayaran, ang daming bills, marami kang responsibilities, not just for you, but also your family. I'm seeing you taking care of a lot of people. I don't know why nakakita ako ng isang Aries na nag-aalaga sa kanyang matandang parents, and binibigay, voluntary naman ito parang binibigay mo yung iyong serbisyo, pagmamahal, oras para sa iyong parents na nangangailangan ng tulong. But at the same time, you're thinking, nauusod mo yung iyong sariling mga pangangailangan. That's what I'm seeing. And then, noong umpisa, okay lang sa'yo, pero nandito ka sa point na parang tinatawag ka rin ng damdamin mo to pursue all of your dreams, to pursue yung mga bagay na matagal mo na in-ignore o nilagay sa gilid, pinut aside, in order to provide o kaya gawin yung responsibility mo. And nasa crossroads ka ngayon. Ang hirap, gagawin ko ba yung para sa akin o para sa kanila? For some, meron ako nakikita dyan na parang may lover's problem, relationship problems with your partner. Nagkakaproblema ba kayo sa relasyon ngayon? Meron ka bang mga bagay na gustong ipaintindi sa kanya pero hindi niya maintindihan? And then, nagkakagulo na kayo. He said, she said na, and then parang ikaw,
you're you're thinking of leaving or staying. I don't know why pero hindi ko naman nakikita na parang gusto mo talaga tong tuldukan pero parang gusto mo lang umalis muna, lumayo para makapag-isip, para makahinga, para makahinga ng malalim para makawala ka sa pain at saka suffering. But gusto mo pa rin naman gawin because I'm seeing talaga responsibility mo ito eh. Responsibility mo ito pero there are times that you just want to tap out na parang ayoko muna kasi pagod na ako. Sukong-suko na ako minsan pero naunawaan mo na kailangan ka eh. Kailangan ka nila Aris eh, at kailangan mo rin sila, mahal mo sila. Pero you have to be there. Pero sometimes it's too much. It's too much talaga. Parang you're on the crossroads of leaving or staying or doing it or not. Parang ganyan. And also thinking, what is the right thing to do, no? The Nine of Swords being clarified by the Three of Pentacles. Yes, this is about other people na parang hindi nila nakikita yung importansya mo o hindi ka nila papakinggan, hindi ka nila pinapakinggan sadya o hindi nila nakikita yung importance mo kahit na ang laki ng role mo sa grupo na yan o sa pamilya na yan. Pwede rin work-related po ito kung ikaw ay nahihirapan sa trabaho at feeling mo you are not supported, you are not valued, or you are not given the right importance na dapat deserve mo, ganyan. So now you're on the crossroads of living or not, or staying, or just parang sakirap and tibayan na lang ang loob mo, ganyan. So now, ang dami mong ginagawa para lang makip yung mga meron, kahit na talagang ang hirap na i-ignore yung mga problems sa paligid mo, ano? In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Ikaw napaka mo eh. You're very nurturing, you're very kind, mapag-alaga ka. With the Queen of Cups here, lahat ibibigay mo. Hawak-hawak mo yung puso mo sa kamay mo at ang dali-dali mo ibigay para sa ibang tao. You're very giving. Kung pwede, yung kakainin mo ibibigay mo sa kanila. Yung kaligayahan mo, okay lang ma-sacrifice for them. And it's too much for you. It's too much, Aries. Ngayon, nare-realize mo na parang unfair ang buhay. Unfair naman nila sa akin. Bakit hindi ko makuha din yung same love, same affection na binibigay ko? And you're thinking, ngayon na-realize mo na sugatan pala yung iyong damdamin because nasanay ka sa pagbibigay pero parang walang balik. That's what I'm hearing. And ang unfair ng buhay para sa mga taong sobrang mapagmahal tulad mo. You have given your all pero hindi mo alam kung karapat dapat na ba talagang ibigay ko lahat. Paano naman ako? Am I deserving too of the same love that I'm giving? Ganyan. Queen of Cups being clarified by the Eight of Wands. You're trying to find this time kung deserve ba talaga ng mga taong ito o ng sitwasyon na ito yung pagmamahal na binigay ko. Kasi you're thinking of, am I on the right path? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong direction ko? Wala ba akong ginagawang mali? Kaya ba ako naapakan because kasalanan ko din? Kaya ba ako nagagamit o I'm feeling na kaya ba ako parang tinetake advantage ng maraming tao dahil kagagawan ko din. So marami kang ganun tanong sa sarili mo. You love too much and then you're thinking, teka, ako lang ba nagmamahal and then sila hindi? Ako lang ba nagbibigay and then sila hindi? Paano naman ako? So you're on the crossroads, thinking hard of your path right now, where I want to go. Ano ba yung mga importante sa akin this time? Ano lang ba yung dapat kong pahalagahan? Siguro yun na lang gagawin ko. Yan yung mga lingering something in your mind. In the area of what you need, you have the King of Wands. I'm seeing here, you need to take control of your life, Aries. Si King of Wands, siya yung CEO ng buhay niya. Siya yung pinakamagaling na leader because yung fire sa puso niya, gagamitin niya yun para sundin, gawin, tuparin yung mga bagay na gusto niya. Tinan mo, nakatanaw siya sa past. Naunawaan niya kung ano yung nangyari sa past niya. Parte yun ng pagkatao niya. Parte yun ng buhay niya. Pero may pagkakataon siya na baguhin lahat ng yun. At ngayon, this time, malinaw yung view niya, yung kanyang interpretation of ano yung buhay gusto niyang, kung ano yung buhay na gusto niyang gusto niyang gawin this time around. Parang tapos na yung part in the past, now gagawin ko lang tama yung para sa akin. And itong crossroads na ito, sinasabi sa ni Spirit Guides mo na kailangan itong i-embody mo sa King of Wands. You have to really ask yourself, ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko now? Saka makapamili. Saka biglang luluwag sa isip mo na, okay, kung gusto kong mag-abroad at gusto kong makaipon, anong dapat kong gawin? Kailangan mo sa King of Wands. Kailangan mo to ng energy mo, yung parang, okay, ito ang gagawin ko, ito sisimulan ko. Yung parang tibay, yung lakas ng loob, yung parang encouragement sa puso mo, yung motivation, dedication na, okay, tatapangan ko, lalaksan ko loob ko. This time, mahabulin ko na yung mga pangarap ko talaga. Para sa sarili ko din, I'm hearing for some, hindi pa huli ang lahat. That's a very, very profound
tagline na narinig ko na hindi pa huli ang lahat sa akin. Very for you yan, Aris. Hindi pa huli ang lahat sa iyo. Magagawa mo pa yung pangarap mo. Magagawa mo pa yung gusto mo. Na isinantabi mo for other people. King of Wands being clarified by the Tower card. Yes, you need changes in your life right now. Like I've said, kailangan may bago ngayon. Kailangan may bago na ngayon para maisip mo at magawa mo ng decision na para sa'yo. Ay hindi na uubra yung mga dati mong ginagawa. Kailangan mo, you have to change your ways, change your thinking, change your process in order for you to get the changes that you truly, truly want sa buhay mo. Hindi ko naman sinasabi na putulin mo yung responsibilidad mo o kaya yung talagang matagal mo nang ginagawa for your loved ones o yung talagang matagal mong responsibilidad. Sinasabi ko lang na laanan mo din ng space, time, pagkakataon yung para sa sarili mo. You deserve to chase the things na para sa'yo at gusto mo. Okay? Walang mali doon. Pero kung gusto mo pa rin talaga na ibigay ang lahat sa family mo, syempre para kanila ba tayo lumalaban sa buhay, di ba? Para sa family din. Pero lagi mo rin balansehin ang lahat. Meron sila, meron ka din. Kasi pag meron ka din, masaya ka. At kapag masaya ka, mas gaganahan kang tumulong sa kanila. Okay, Aris? In the area of what's affecting your current energy, you have the Strength card. Ang tibay ng loob mo ngayon kaya kinakaya mo to mga problema ito kahit ang gulo-gulo ng grupo mo, whether family members ito, school, o kaya sa trabaho, sa community, ganyan. Kahit ang gulo-gulo nila at sobrang ini-invade na ang iyong mental health, ang iyong araw-araw na isipin, talagang tinitibayan mo ang loob mo kasi naniniwala ka sa cause at naniniwala ka sa responsibility na tangan-tangan mo. Hindi ka pabaya, Aris. I'm saying that, hindi ka pabaya. Kaya nga ang ingat-ingat mo Hindi ka nagde-decide because ayaw mo magkamali ng desisyon. Kaya ikaw ngayon nagiging gentle ka rin sa sarili mo. Parang, okay lang yan, Aris. Okay lang, kakayanin ko to, gagawin ko to kasi importante sa akin ang trabaho na ito. O importante sa akin ang relasyon na to. Kaya okay lang, titiisin ko, kayanin ko. Pero there are things behind your back telling yourself na, okay lang ba? Pwede ko na bang gawin yung mga dating hindi ko pa nagagawa o time na ba for me to move on? Time na ba to change things? O sabi sa iyo ng yung spirit guides, ito need mo change. Kailangan may matanggal, kailangan may mabago para magbago din ang buhay mo, okay? The Strength card is being clarified by the Six of Wands. Gusto mo ng success is with the Six of Wands. Success na talaga tayo this time. Parang ayaw mo na ding pabayaan o I don't know why, parang ayaw mo rin naman kasi na masira ang lahat just because you want to have a personal dream o a personal accomplishment that you want to achieve this time. Kaya kahit gaano kahirap, tinatapangan mo, tinitibayan mo ang loob mo kasi yung success for everybody, yung success for the people that you love, ang talagang priority mo this time. And I applaud you. Kasi very, very noble ka at very, very caring and yung talagang service mo for your family, for other people, ang pinaprioritize mo. And may balik yan sa'yo. May balik yan ng magandang karma. Because in the near future, I'm seeing you getting an answered prayer with the Four of Swords. I'm seeing you no struggle, very specific, at magiging payapa ka sa isang desisyon na mabubuo mo. Because Four of Swords like resting, recharging, no struggle, no pain. I'm seeing you a answered prayer will give you the satisfaction na matagal mong hiniling sa buhay mo. Parang this time around magiging clear ang lahat with the Four of Swords. Para moving forward, you will find the truth about your purpose and the truth about your dreams. And mag-uugat din yan sa choices mo. Parang this time, okay, pag nagawa ko na ito, I don't know why, kasi may mga desisyon tayo sa buhay na parang ang hirap-hirap mag-decide. Pero once nagawa mo na, merong kapayapaan, parang buntong hininga, parang okay, nagawa ko na, nakapamili na ako. I'm having this new life, or I'm having this decision, paninindigan ko to. And then, magkakaroon ka doon ng parang peace, kapanatagan, because you know to yourself that you made the right choice. Aries, the Four of Swords being clarified by the Five of Wands na nakabaliktad. No conflict because ito in the upright position is about competition, conflict, pag-aaway, pagkakagulo. But since lumabas siya na nakabaliktad, hindi ako nagbabasa ng ng baliktad na cards. But since lumabas siya na nakabaliktad, I'm feeling na na-attract niya yung talagang totoong meaning nito. In the near future, there will be no conflict. There will be no confusion sa isip mo at sa paligid mo. Your decision will make your life for the better at payapa ang damdamin mo na tama yung choices na ginawa mo. And I'm very, very happy for you. Okay? In the area of your challenge this week, you have the Star card. Challenge sa'yo ang manatiling mangarap.
You have a lot of responsibilities, you have a lot of stress here, especially sa grupo na ito. Hindi ko po alam kung ano tong grupo to, kung sa pamilya mo ba ito o sa workplace or other people na talagang kailangan mong parang lagi kang nire-require na makisama, lagi kang nire-require na parang, oh, okay, sige, lahat ng gusto nyo, sundin ko na lang. Okay, sige, dito ako pupunta because ito responsibility ko. Parang before nasanay ka ng laging na lang sumusunod because dahil yun ang parte mo o dahil yun ang responsibility mo o role mo sa grupo na yan, whether family o group of friends or sa work. And now, unti-unti ka nawawala ng pag-asa na baka hindi na ako makahabol do sa dream ko o malagpasan na ako ng panahon o may time pa ba ako to do this? Maaabot ko ba yung pangarap ko? Ang daming duda kaya hindi ka makapag-decide. Ang dami ring parang feeling mo reality sa paligid. Pag tumitingin ka naman sa paligid mo, tine-check mo, kaya ko ba? Gagawin ko ba? May pagkakataon pa ba for me to make this bold decision? And then unti-unti ka nawawalan ng pag-asa, unti-unti ka nawawalan ng hope, ng focus and manifestation to your dreams. Your spirit guides are telling you, hold on to the dream, hold on to your faith, hold on to yourself. Huwag ka mawalan ng pag-asang abutin ang pangarap mo. At the same time, do your responsibilities. They can be true at the same time, responsibilities and your own dreams. Na you're selfless and also selfish. Hindi masama maging selfish for your own dreams. Pangarap mo yun eh. Para sa sarili mo yun eh. Para sa sarili mong kaligayahan, hindi yun selfish for me. In my own book, that is not selfish. That is you fulfilling your soul's dreams and your soul's purpose. So now is not the right time to forget about hope. Ngayon pa nga kailangan palakasin ang pag-asa mo na kung ano man tong hirap ng problema, hirap ng pagdedesisyon, ay mabibigyan mo pa rin ng tamang direksyon ng buhay mo. I'm seeing you very, very resilient, very, very forgiving also. I don't know why, very forgiving ka this time. Kasi siguro hirap na hirap ka umalis o hirap na hirap ka mag-decide because you're very forgiving. Parang, sige na nga, okay lang, sige. Pero umaasa ka kasi na sana people will change na lang before you change. That's what I'm hearing. Para umaasa ka na lang na people will change at hindi na lang ikaw ang magbago para hindi masira ang lahat o para hindi magbago ang lahat. Kasi pag ikaw ang nagbago, wala, dire-diretso ka na, 'di ba? Parang ganon. So the star cards being clarified by the Page of Cups. Yes, nawawalan ka talaga ng pag-asa, nawawalan ka na ng vision of the future, vision of what you truly want. So now parang lugmok na lugmok ka and you don't seem to find ways kung paano makakaalis sa mga problema at paano makakapag-decide ng tama. And now is the right time for you to really hope more and be creative enough. And nakita ko, be creative enough and continue having that vision of the life that you truly want to achieve. Okay, Aries? In the area of your fortune, you have the Seven of Pentacles. Ito talaga ang super good news sa lahat. Bukod dito sa future mo na no conflict, saka recharge, rest, and peace. Rest and peace. Rest, ibig sabihin pahinga, at peace ay kapayapaan. Hindi rest and peace. Iba yon. Hindi yun na ibig ko sabihin. Rest and kapayapaan. Baka may ma-misinterpret sa inyo, hindi po yun ibig ko sabihin. Talagang payapa, recharge, rest, hayahay, tahimik na buhay, walang struggle, ganyan. Sa fortune, sabi sa'yo ng spirit guides mo, meron kang resultang hinihintay this time, maririnig mo yan this week. Whether may text, may chat, may call, nandiyan na yung trabaho, nandiyan na yung sideline na hinahanap mo, yung papers na hinihintay mo darating, yung approval, nandiyan na, yung tawag ni boss na, okay na, pasok na, approve na ni ganyan, makukuha mo yan this time. So, something that you are waiting for, tagal mo naghintay o tagal mo nakatingin ka dun sa resulta na gusto mong makuha, ngayon darating na siya, magbubunga na siya. So, congratulations, Aries. The Seven of Pentacles being clarified by the Magician. Kung ano daw itong hinihintay mo at gusto mong matupad, ngayon na pagkakataon mo para kunin siya at gawin. Because Magician is a very, very powerful card telling you na whatever your planning is, you will create this one into your own reality swiftly, ganun kabilis. Meron kang kapangyarihan ngayon, kaya gawin mo na kung ano yung plano na yan, kung ano yung resultang hinahanap, paparating na yan, at magagamit mo yung bunga na yan. Congratulations, Aries. In the area of your divine advice, you have the King of Swords. Advice sa'yo ng spirit guides mo, maging smart ka this time. Kung talaga nahihirapan ka mag-decide, kailangan malinaw daw ang isip mo, i-clear mo yung cloud sa isip mo. Masyado ka sigurong naguguluhan ngayon o nagugulumihanan sa mga bagay-bagay. Ngayon is the right time for you to sit down, think this through, and be smart. Putulin ang dapat putulin, whether connection, victim blaming, or parang guilt, na parang pag sinunod ko ba ang gusto ko, parang nakaka-guilty kasi meron ako iiwan o meron mga masasaktan. If this is what you truly want,
putulin ang guilt, putulin ang parang victim blaming sa sarili mo. You deserve what you want, you deserve what you need, and with the King of Swords, importante ang panindigan. Panindigan mo daw ang iyong desisyon, okay? The King of Swords being clarified by the two cards, dalawang nakuha ko, Eight of Cups and the Moon card. You have the power to walk away on things and people na talagang feeling mo, um, you are left alone, or feeling mo na parang hindi ka nila talagang nasusuportahan, o walang malinaw from other people na parang ano ba talaga? Ano ba talagang gusto niyo sa akin? O ano ba talaga ang role ko sa grupo nito o role ko sa pamilyang ito? Kasi kung hindi niyo ako kaya din supportahan o kayang intindihin, I'm willing to walk away with the Eight of Cups. And panindigan mo yung mga desisyon mo. Things are very unclear, especially if you're trying new things. Talagang malabo yan. Talagang nakakatakot kasi nagsisimula ka ulit. O may gagawin kang bago. Talagang nakakatakot yan because everything is unclear, everything is not sure. Pero kung talagang naniniwala ka sa mga desisyon mo at sa mga pangarap mo, you can easily walk away and chase the unknown and find your truth and panindigan. Okay, Aries? Nahasayo yan. Very free ka dito. Mag-stay ka, okay lang. Piliin mo yung kaya mo, okay lang. Pero kung gusto mo maging bold at maging taking risk, okay lang din. Binibigyan ka ng spirit guides mo ng kalakasan this time to choose for yourself. May freedom ka to choose, okay? Ay, yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Unang-una, you have number 9. Importante po ba sa inyo ang number 9? This is a confirmation that this message is for you. Basahin natin. It's your compassion that makes you shine. Di ba sabi ko sa iyo, napakabait mo, napaka-caring. May compassion ka with other people. You are devoted to helping the greater good and have a strong talent for speaking up for others. Your soul is most satisfied when you are being of service. Like I said, di ba kanina, talagang tumutulong ka with other people. Kaya parang this time you're thinking, paano naman ikaw, di ba? So, I am compassionate. Wow, this really, really a confirmation of what we just read here. In the area of bagay na kailangang pag-focusan buong linggong ito, Aries, you have trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Inner voice guiding you on the right decision. Okay? Ang iyong outcome, ito ang magbibigay sa iyo ng comfort. That's what I'm hearing. Ito ang magbibigay sa iyo ng comfort. Ano man ang maging desisyon mo, ano man ang piliin mo dito sa mga dapat mong piliin, I'm telling you, you're on the right direction. Eight of Wands is telling you, nasa tamang daan ka, nasa tamang landas ka. God is protecting, your spirit guides are there guiding you. Kaya kung ano man po ang desisyon nyo, ito ang kumpirmasyon, you're on the right path, kaya huwag ka nang mag-alala, ipikit ang iyong mata. Ay, kanta pala yun, kanta. So, ikaw, kaya mo yan. Daanan mo lang ang mga bagay na gusto mo. And kailangan mo laging tanongin ang sarili mo, ito ba ang gusto ko? Is this the right thing for me? Kapag naramdaman mo yon, yun ang confirmation ni God na yes, you're on the right path. Eight of Wands being clarified by the Seven of Wands. You have defended yourself time and time again. Parang napatunayan mo na sa sarili mo, sa lahat ng tao sa paligid mo na, ito ang napatunayan ko sa lahat, ito ang dapat kong gawin. I'm seeing you standing up for yourself, defending your choices, and may peace doon, may katahimikan doon, and you are having this peace of mind na yes, paninindigan ko yung decision ko, and nobody in all of us, hindi, kanta pala yun, nobody in your life can provoke you or can tear you down kasi solve ka na sa desisyong napili mo at you're on the right path. Okay, Aries, that is your April 28 to May 4 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.